Pwede ka bang maghabla kung iniwan ka sa ere matapos ang pangakong kasal? May pananagutan ba sa batas ang taong nangako ng kasal pero hindi ito tinupad? O bahagi lang ba ito ng heartbreak na walang legal remedy? Sa video natin today, tatalakayin natin ang legal doctrine sa Pilipinas tungkol sa breach of promise to marry at ang mahalagang kaso ng Baksh versus Court of Appeals. Ako po si Attorney Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Maraming Filipino ang naniniwala na kapag may naputol na engagement, may karapatan agad sa danyos o damages. Ngunit sa ilalim ng batas, ang sagot ay hindi ganun kasimple. Ang general rule sa Pilipinas, ang simpleng paglabag sa pangako ng kasal ay hindi actionable. Ngunit may mahalagang exception. Sa Philippine jurisprudence, malinaw ang prinsipyo. Ang breach of promise to marry by itself ay hindi nagbibigay ng cause of action. Pero sa kasong ito, pinangakuan ng akusadong foreign student ang complainant ng kasal at dahil dito, siya ay pumayag sa isang intimate relationship. Subalit kalaunan ay umatras ang akusado at hindi tinupad ang pangakong kasal. Ang kasal ay isang personal na desisyon. Hindi maaaring pilitin ng korte ang isang tao na magpakasal. Ito ay consistent sa public policy. Ang kasal ay dapat voluntaryo. Ngunit pumapasok ang Article 21 ng Civil Code. Any person who willfully causes loss or injury to another in a manner that is contrary to morals, good customs, or public policy shall compensate the latter for the damage. Dito, naging mahalaga ang kasong Baksh versus Court of Appeals. Sa kasong ito, sinabi ng Supreme Court, hindi actionable ang simpleng broken promise to marry. Ngunit kung ang pangako ng kasal ay ginamit bilang panlilinlang upang makuha ang sexual consent ng babae, maaaring magkaroon ng pananagutan. Ang basehan ng liability ay hindi ang pangako, kundi ang fraud at moral seduction. Ang actionable wrong ay ang panlilinlang at paglabag sa moral standards ng lipunan. Hindi sapat ang heartbreak. Kailangang mapatunayan ng mga sumusunod. May malinaw na pangako ng kasal. Ang pangakong iyon ay ginamit bilang panlilinlang. May intensyon mula pa sa simula na hindi ito tuparin. Ang babae ay napapayag sa sexual relations dahil sa panlilinlang. At may injury sa honor, dignity, o reputation. Kung consensual relationship lamang na parehong may romantic involvement, kadalasan walang liability. Sa kasalukuyan, mas mahigpit ang korte sa pag-a-apply ng doktrina ito. Hindi lahat ng failed relationship ay may legal consequence. Ang korte ay tumitingin sa fraudulent intent, abuse of rights, at violation of morals or good customs. Kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, hindi automatic na may kaso. Fact-sensitive ang bawat sitwasyon at kailangan ng malinaw na ebidensya ng panlilinlang. Ang batas ay hindi remedy sa lahat ng heartbreak, but nagbibigay ito ng proteksyon laban sa malinaw na pananamantala. Kung nais ninyo ng mas marami pang legal explainers sa Philippine jurisprudence, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ang kaalaman sa batas ay proteksyon. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.